November 7, 2023, nakatanggap ng kakaibang emergency call ang Los Angeles Police Department na nagbukas ng pinto sa isa sa pinakamalalang kaso ng krimen sa pamilya sa mga nagdaang taon. Isang grupo ng mga landscaper ang nag-ulat sa dispatcher na noong hapon din yun binayaran sila ng $500, mga nasa 28,900 pesos sa kasalukuyan, upang itapon ang ilang mabibigat na bag na sinasabing naglalaman ng mga materyales sa construction. Ngunit habang binubuhat nila ang mga ito, agad silang nakaramdam ng pagdududa. Hindi ito parang mga hollow blocks o bricks. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga manggagawa na may mas nakakatakot na laman ng mga bag. Sa takot, ibinalik nila ang mga bag sa harap ng bahay ng kanilang employer at agad na humingi ng tulong sa mga otoridad. Pagdating ng mga pulis ng LAPD sa lugar kinagabihan, wala silang natagpo ang mga kahina-hinalang bag ni anumang bakas ng ikinuwento ng mga landscapers. Sa una, inisip ng mga pulis na baka isa lamang itong maling ulat o isang uri ng prank. Ngunit kinabukasan November 8, tuluyan nang napura ang kanilang pagdududa. Natagpuan sa loob ng isang dumpster ang katawan ng isang babae. Wala na ang ulo at iniwan na lamang doon. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa Los Angeles. Itinalaga si Detective Gutierrez upang pamunuan ng investigasyon na hinati sa 3 grupo. Ang una ay inatasang magsaliksik ng ebidensya at posibleng CCTV footage sa lugar. Ang ikalawa naman ay nagsimulang hanapin ang mga landscaper na unang nagulat. Samantala, ang ikatlong grupo ay nakipagtulungan sa coroner para magsagawa ng autopsy upang matukoy kung sino ang biktima at alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Natagpuan ang katawan sa isang dumpster malapit sa Encino Shopping Center sa Hilagang Los Angeles. Kahit walang direktang kamera na nakatutok sa mismong dumpster, napansin ng mga investigador na sa kabilang bahagi ng parking lot, mayroong security camera na nakasakop sa lugar. Sa muling pagsusuri ng footage, nakakita ang mga detective ng mahalagang ebidensya. Noong hapon ng November 7, isang puting Tesla ang huminto sa tabi ng dumpster. Isang matangkad at payat na lalaki ang bumaba. Palinga-linga na parang kinakabahan at binuksan ng trunk. Hirap na hirap siya habang binupuhat ang isang malaking itim na bag na agad niyang itinapon sa dumpster bago muling umalis na parang walang nangyari. Sinundan ng mga pulis ang Tesla gamit ang iba't ibang surveillance at traffic cameras hanggang sa matunto nito sa isang tirahan sa Tarzana, 3 milya lamang mula sa lugar kung saan itinapon ang katawan. Ang desisyon ng sospek na bumiyahe pa sa ganoong distansya kaysa gamitin lamang ang sariling basurahan ay agad na nagtulak ng mas matinding hinala. Nang matukoy ng mga otoridad ang may-ari ng sasakyan, nagulat sila sa pangalan, Samuel Haskell IV. Ipinanganak noong 1988, si Samuel ay anak ni Samuel Haskell III, isang kilalang personalidad sa Hollywood. Lumaki siya sa isang prominenteng pamilya at minana hindi lamang ang apelyido kundi pati na rin ang mga koneksyon nito. Pagkatapos ng kolehiyo, sinubukan ni Samuel IV na maging photographer, gumagawa ng mga ad at fashion shoots. Gayunpaman, madalas batikusin ang kanyang gawa bilang mababa ang kalidad. Sa kabila nito, dahil sa impluwensya ng kanyang ama, ibinibigyan pa rin siya ng ilang oportunidad sa industriya. Idinatagdag niya ito sa kanyang resume na naging daan upang makapasok siya sa mga circles ng entertainment. Habang nag-aaral sa California State University Northridge, nakilala ni Samuel si Lainey, isang estudyanteng Chino na mas matanda sa kanya ng 2 taon at kalaunan ay magiging sentro ng kaso nito. Si Lainey ay ipinanganak sa Yantay City, Shandong. Naghiwalay ang kanyang mga tunay na magulang bago pa man siya mag-1 taong gulang. Ang kanyang ina na si Wong Yangchang ay muling nag-asawa kay Lee Gyu-chan na itinuring siyang sariling anak. Bagamat simpleng pamilya lamang sila, buong pusong sinuportahan nila ang pangarap ni Lainey na makapag-aral sa Estados Unidos. Upang mabayaran ang matrikula sa unang taon, ipinagbili pa ni Lee Gyu ang tanging bahay ng pamilya. Dahil dito, nagpursige si Lainey na huwag sayangin ang sakripisyo ng kanyang pamilya. Habang nag-aaral ng accounting sa Northridge, pumasok siya sa iba't ibang part-time jobs. Ayon sa mga kamag-anak, si Lainey ay mabait, responsable, at palaging iniisip ang mga sakripisyo ng kanyang pamilya upang mabigyan siya ng edukasyon sa ibang bansa. Si Wong Yangxiang, tiyuhin ni Lainey, ay nakapunta sa Amerika 2 taon bago ang kanyang pamangkin.
Dahil sa kakulangan niya sa Ingles, nagtrabaho siya bilang chef sa isang Chinese restaurant sa Monterey Park. Kahit maliit lamang ang kanyang kinikita, naglalaan pa rin siya ng bahagi ng kanyang sahod upang makatulong sa matrikula ni Lemay, bagay na labis nitong ipinagpapasalamat. Dahil dito, nang umibig si Lemay at naghahanda ng magpakasal, agad niyang ipinakilala si Haskell sa kanyang tiyuhin, umaasang matatanggap at mababasbasan sila ng pamilya. Ngunit dahil sa language at cultural barriers, halos hindi nagkaintindihan si Wong at si Haskell. Ang impresyon ng tiyuhin sa kanya, isang taong tahimik, halos walang imik, at parang wala sa paligid kahit sabay silang kumakain sa hapag. Pagkatapos ng kasal, isinilang ni Lemay ang kanilang panganay na si Samuel Haskell V noong 2010 na sinundan ni James at William. May malalaking pangarap si Lemay para sa kanyang karera at hindi niya nais na maging simpleng may bahay lamang. Higit pa rito dahil si Haskell ay isa lamang ordinarong photographer at direktor, hindi makatotohanan ang umasa na siya lamang ang bubuhay sa pamilya. Para sa kanyang pamilya at mga anak, ginamit ni Lemay ang lahat ng kanyang kakayahan. Ipinatupad niya ang kanyang kaalaman sa accounting upang tulungan ang mga kliyente sa paghahanda ng buwis at itinatag ang Haskell Consulting Group, isang consulting company na tumutulong sa mga estudyanteng Chino na makapasok sa prehisteryosong paaralan tulad ng Harvard at Yale. Dahil sobrang abala sa trabaho, madalas hindi na niya maalagaan ng husto ang kanyang maliliit na mga anak. Bagamat naisip niyang kumuha ng yaya, dahil sa sobrang mahal ng gastos at iba pang dahilan, hindi nila itinuloy ang ideya. Sa halip, simula noong 2010, nang ipinanganak ang kanilang panganay, inimbitahan ni Lemay ang kanyang mga magulang mula China upang tumulong sa pag-aalaga ng mga apo. Ayon sa kanyang tiyuhing si Yang Ching, noong panahon na yun hindi pa nila alam kung ano talaga ang pinagmulan ni Samuel. Nang nagkaroon sila ng mga anak, agad na pumunta ang kanyang kapatid sa Amerika, ang nanay ni Lemay, upang tumulong sa pag-aalaga. Ang pamilya ni Samuel pa ang nag-ayos ng isang bakasyon para sa buong pamilya sa isang rancho sa Texas. Doon lang umano nila nalaman na ang ama pala ni Samuel ay isang kilalang Hollywood agent. Bagamat handang magbayad ang pamilyang Haskell ng mga professional nannies, hindi na magawang iwan ng mga magulang ni Lemay ang mga apo dahil sobrang naging malapit na sila sa mga ito. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya silang tanggihan ng alok. Mula 2010 hanggang sa maganap ang trahedya noong 2023, buong pusong inalay ni Wong Yang at Li Gaoxian ang kanilang sarili sa pag-aalaga sa kanilang mga apo ng 13 taon. Kahit pa nagkaroon ng stroke si Yang Qian, ilang taon na ang nakalipas na nagdulot ng hirap sa kanyang paglalakad at pagkilos, hindi pa rin siya tumikil. Araw-araw ay nagluluto pa rin siya para sa pamilya. Naglilinis ng bahay at kasama ang kanyang asawa ay inaalagaan ng kanilang mga apo. Kahit na halos ulang ambag ang kanyang asawa, umunlad ang karera ni Lemay dahil sa buong suporta ng kanyang mga magulang. Noong December 4, 2020, bumili siya ng mansyon na nagkakahalaga ng $1.7 million, mga nasa 98.4 million pesos kasalukuyan, sa 4115 Tarzana, Los Angeles, na may 6 na kwarto at 6 na banyo. Dahil hindi man lang nakapag-ambag si Haskell sa pagbili, nakapangalan ang titulo ng bahay kay Lemay. Kalaunan, nag-check ang kanyang tiyuhin sa WeChat at natuklasan ang nakakatakot na bagay. Ang account ng kanyang kapatid ay nabura ng tuluyan. Hindi lamang nawala ang mahigit 10 taon na mga posts, kundi pati ang profile picture at lahat ng personal na impormasyon ay napalitan. Bagamat hindi pa natatagpuan ng mga pulis ang katawan ni Wong Yang at Li Gaoxian, may masamang kutob na si Wong Yang tungkol sa sinapit ng kanyang kapatid at bayaw. Samantala, sa masusing investigasyon ng LAPD, halos kabisado na nila ang lahat ng galaw ni Haskell bago at pagkatapos ng krimen. Ayon sa mga pahayag ng mga kapitbahay at kaibigan, ang huling beses na nakita ang pamilya ni Lemay ay noong umaga ng November 6. Nakita ng isang kapitbahay si Lemay na binubuksan ng pinto ng kanyang sasakyan. Wari ihahatid ang mga anak sa paaralan. Nagbatian lamang sila, ngunit napansin ng kapitbahay na parang nagmamadali at hindi masaya si Lemay. Pagsapit ng November 7, 3:53 ng hapon, nakuna ng surveillance camera si Haskell na nakasuot ng puting polo. Lumabas mula sa kanilang bahay at kumaway sa isang asul na truck na nakaparada sa kalsada.
Sa kaliwang bahagi ng frame, makikita ang kanyang puting Tesla. Ang parehong sasakyan na kalaunan ay lalabas sa dump site. Sa likod ng Tesla, bahagyang natatakpan ng mga puno, may isa pang puting truck. 2 truck na may kabuoang 4 na manggagawa ang nagsimula ng kanilang operasyon. 3:57 ng hapon, naitala ang 2 trabahador na nagbubuhat ng isang dambuhalang trash bag mula sa harap ng bahay at inilagay ito sa driveway ni Haskell. 1 minuto ang lumipas at 3:58, 2 manggagawa pa ang nagdala ng isa pang trash bag. Hirap na hirap habang inaakyat sa puting truck. Sa kabuuan, 3 malalaking trash bags ang nailipat sa sasakyan. Pagsapit ng 4:01 ng hapon, umalis na ang unang puting truck na sinasakyan ng 2 manggagawa. Kasunod nito, sumakay naman ang 2 pa at umalis sakay ng astol na truck. Si Haskell ay naghintay ng 7 minuto pa bago umalis gamit ang kanyang Tesla bandang 4:08 ng hapon. Sa simula, planong hanapin ng mga pulis ang 4 na manggagawang yun. Ngunit nang siyasatin, nadiskubre nilang sila rin pala ang mismong nag-report sa pulis noong hapon din yun. Gayunpaman, naging puno ng hirap ang proseso ng kanilang pag-uulat. Sa isang panayam sa media, ikinuwento ng mga landscaping workers sa wikang Espanyol at humiling ng anonymity at pagtatago ng kanilang pinagtatrabahuan ang nakakatakot na karanasan nila. Ayon sa kanila, tinawagan sila ni Haskell at inalok ng $500 kapalit ng pagtatapon ng ilang trash bags na sinasabi niyang naglalaman ng hollow blocks o wall bricks. Dahil dito, nagtungo sila sa bahay ni Haskell. Mula sa garahe, magkasamang binuhat ng grupo ang 3 malalaking itim na trash bags. Ngunit habang inaangat nila ito, napansin agad ng lahat na may kakaiba. Ang laman ay hindi matigas gaya ng mga hollow blocks, kundi malambot at parang laman na tinatayang may bigat na halos 50 pounds bawat isa. Gayunpaman, nagtulungan silang buhatin ng 3 trash bags at isinakay sa puting truck. Pagkatapos, agad na nagbayad si Haskell ng $500 cash at kanya-kanyang umalis ang lahat. Subalit habang nasa biyahe, unti-unting nakakaramdam ng kaba ang 2 trabahador na nakasakay sa puting truck. Para sa simpleng trabaho ng pagtatapon ng basura, bakit ganoon kalaki ang bayad? Higit pa rito, malinaw na hindi hollow blocks ang nasa loob ng mga trash bags. Habang iniisip nila ito, lalong tumindi ang kanilang takot. Kaya't matapos lamang makapag-drive ng isang block, napilitan silang huminto. Nang buksan nila ang isa sa mga trash bags, isang nakakasindak na tanawin ang bumungad sa kanila. Nasa loob nito ang mga dugoang piraso ng katawan ng tao. Lubos silang nataranta at agad nilang tinawagan si Haskell. Sinabing hindi na nila kayang ituloy ang trabaho. Ayon sa surveillance footage, 4:50 ng hapon na bumalik ang puting truck sa bahay ni Haskell. Ibinalik ng 2 manggagawa ang 3 trash bags sa driveway. Lumabas si Haskell. Nagmamadaling ipinaliwanag ng mga Christmas decors lamang ang laman ng mga yon. Ngunit isinauli na ng mga workers ang ibinigay niyang $500. Pagsapit ng 4:70 ng hapon, umalis na ang puting truck. Sa puntong yon, tiyak na nagpanik na rin si Haskell. Alam niyang nakita na ng mga trabahador ang nilalaman ng mga trash bags. Ang tanging magagawa na lamang niya ay hanapan ng paraan upang mabilis na maitapon ng mga ito. Kaya matapos isilid muli ang 3 trash bags sa trunk ng kanyang sasakyan, 4:22 ng hapon na minaniho niya ang kanyang Tesla patungo sa Encino Shopping Center parking lot at itinapon ang isa sa 3 bag. Mahalagang tandaan na iisa lamang ang kanyang itinapon, hindi lahat. Hindi niya alam na malinaw na naitala ng mga surveillance camera ang bawat kilos niya at lalo niyang hindi inisip na sa kabilang banda ang 2 landscaping workers ay nagmadaling pumunta sa himpilan ng mga pulis upang i-report ang krimen. Pumunta sila sa Highway Patrol Office, mga 14 minutes ang layo, ngunit hindi marunong ng Ingles ang 2 manggagawa. At ang duty officer naman ay hindi marunong ng Espanyol, kaya't naging magulo ang komunikasyon. Sa huli, sinabihan lamang sila ng patrol na dumiretso sa LAPD. Muli silang bumiyahe paakyat sa north hanggang sa makapunta sa Topanga Division. Ngunit inulit lamang ang parehong senaryo. Hindi sila magkaintindihan. Sa huli, pinayuhan na lamang sila ng pulis na diretsong tumawag sa 911. Dito nagsimula ang mas dramatikong sitwasyon. Dahil 2 beses nang napagpasapasahan, sumabog ang pasensya ng mga manggagawa. Inihinto nila ang kanilang sasakyan sa parking lot mismo
sa harap ng istasyon at mula roon ay tumawag sa 911. Ngunit mas lalo silang nakulat nang ang operator ng 911 ay hindi rin marunong ng Espanyol. Ang tawag ay pinasok pa sa Sacramento Police Department na humahawak sa highway patrol at matapos ang magulong usapan, ibinalik ulit sa LAPD. Sa kabutihang palad, ang bagong operator ng LAPD ay marunong ng Espanyol at sa wakas ay naintindihan ng sitwasyon. Ngunit nang makarating ang mga pulis sa bahay ni Haskell, huli na ang lahat. Wala ng mga trash bag sa paligid. Nang kumatok sila at walang sumakot, kinapanayam nila ang mga kapitbahay. May isang residente na nagsabing simula pa kagabi, may naaamoy silang kakaiba. Mahirap ilarawan, ngunit dahil wala namang nakitang basura, hindi na nila pinansin. Kung susuriin ang oras mula nang mag-report ang mga trabahador hanggang sa dumating ang mga pulis, ilang oras na ang lumipas. Sapat upang makapagtapon ng ebidensya si Haskell. Kaya't kinagabihan umuwi ang mga investigador na walang nakuhang pruweba. Ngunit kinaumagahan 6 AM, isang mangangalakal ng bote sa Encino area ang biglang nakadiskubre ng itim na maleta habang naghahalongkat sa dumpster sa shopping center. Nang buksan niya ito, muntik na siyang mawalan ng malay. Sa loob ay ang katawan ng isang babae na wala ng ulo at mga paa at kamay. Lubos siyang natakot at agad na tumawag ng mga pulis. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad at isinara ang lugar. Bagamat aabutin pa ng panahon ang DNA testing, naniniwala ang mga investigador na malamang ang biktima ay si Lemay, 37 years old. Kapansin-pansin, iisa lamang na plastic bag ang natagpuan na may lamang parte ng katawan. Kaya't hindi makumpirma ng mga pulis kung kasama ring pinasalang ang mga magulang ni Lemay na pareho ring nawawala. Batay sa naunang testimonya ng mga landscaping workers tungkol sa 3 trash bags, pinaghihinalaan ng mga investigador na ang 2 pang trash bags ay malamang naglalaman ng mga katawan ni Yang Qian at Gao Xian. Nang ibalita ito, nagulantang ang publiko sa sobrang kalupitan ng krimen at sabay-sabay na kumwestiyon sa kakayahan ng LAPD na kung naging mas profesional lamang ang mga staff at ang 911 operator sa pagtanggap ng report, baka hindi nila na-miss ang pagkakataon na makakuha ng mahalagang ebidensya. Noong gabi na nag-report ang mga magkakawa, kung naging mas mabilis at responsable ang mga pulis, baka natuntun agad si Haskell, baka natagpuan ng 2 pang trash bags, at baka nadiskubre rin agad na nawawala si Yang Xian at Gao Xian. Sa kaso ni Haskell, kung hindi pa ulit-ulit na nag-report ang mga magkakawa noong araw na yon, at kung hindi rin aksidenteng nakakita ang isang basurero ng maleta sa tambakan, maaaring hindi agad nalutas ang kaso sa loob ng ilang araw. Sa update ng investigasyon, inanunsyo ng LAPD na hinahanap nila ang 2 kahina-hinalang sasakyan, isang puting Volkswagen Tiguan SUV na may plakang 9ANC890 at isang puting 2014 Nissan Pathfinder na may plakang 7FRM190. Ang una ay ginagamit ng mga magulang ni Lemay, habang ang pangalawa ay isang sasakyan na nirentahan ni Haskell bago pa ang krimen. Mula sa surveillance cameras, nakita ng mga investigador na noong November 7th, inilipat ni Haskell ang isang itim na garbage bag mula sa trunk ng kanyang puting Tesla, papunta sa isa pang SUV. Kinabukasan November 8 ng tanghali, bigla siyang inaresto ng pulisya sa isang shopping center sa Tarzana. Kapansin-pansin na sa oras ng pagkakaaresto, hindi na siya sakay ng Tesla kundi ng nirentahang SUV. Sa mabilisang pagkahalukog, nakuha mula sa kanya ang isang folding knife at wallet. Sa loob ng wallet nakita ang resibo mula sa Home Depot na may petsang October 20, 2023, kung saan nakalista ang mga kagamitang gaya ng plywood, protective gear, moisture barrier, at electric saw blades. Malinaw na indikasyon na matagal na niyang pinaghandaan ng krimen. Hindi ito isang padalos-dalos na aksyon, kundi isang planadong pag-atake. Sa loob ng SUV nadiskubre ang buong crime kit. Isang handgun, isang military knife na may bakas ng dugo, headlamp, rifle scope at pati na ang mga passport ni Lemay at ng kanilang 3 anak. Batay sa DNA testing, napatunayang ang dugo sa military knife ay tumutugma sa 3 biktima habang ang nasa handgun ay tugma kina Lemay at sa kanyang ama na si Gao Xian. Ito ang nagsilbing direktang ebidensya na buong pamilya ang kanyang pinaslang. Mula sa CCTV at bakas ng sasakyan,
Nasundan ng mga pulis ang Tesla ni Haskell na nakaparada sa harap ng isang Airbnb house. Lumabas na nirentahan niya ito isang buwan pa ang nakalipas para sa petsang November 6 to 18. Kapansin-pansin na November 6 din ang huling araw na nakita ng buhay ang pamilya ni Lemay. Malinaw na sinadya ng tiyakin ng tiyempo ng kanyang plano. Pagkatapos ng krimen, lumipat si Haskell kasamang 3 anak sa Airbnb na ito. Sa Tesla na iniwan sa labas, natagpuan din ang bakas ng dugo na tumutugma kay Gauchan. Samantala, ang search team na sumuyod sa mismong bahay nila Lemay sa 4115 Tarzana ay nakatagpo ng nakagigimbal na ebidensya. Sa loob ng garahe at bakuran, nakarecover sila ng 8 garbage bags na naglalaman ng dugo ang kumot, kortina, tuwalya, isang cleaver, malaking electric saw na may nagamit na blades, plywood board na may mansya ng dugo, maraming disposable gloves, at maging ang tungkod ni Yang Chang ang ina ni Lemay. Nadiskubre rin sa garahe ang isa pang Home Depot receipt na may petsang October 6, 2023. Mas nauna pa kaysa sa resibong natagpuan sa kanyang wallet. Dito nakalista ang mga kagamitang tulad ng gloves, wire cutters, dust masks, drill bits at protective clothing. Malinaw na binili ang mga gamit para sa krimen at pagtatago ng ebidensya. Ang lahat ng sample mula sa bahay, kabilang ang dugo sa mga gamit at sahig, ay tumugma sa DNA ng 3 biktima. Kaya kahit hindi pa natatagpuan ang mga katawan ni Yang Xiang at Gauchan, kinumpirma ng mga investigador na sila ay pinaslang din. November 13, 2023, formal nang sinampahan si Haskell ng 3 bilang ng first degree murder dahil sa peligro ng kanyang kondisyon. Pinasuot siya ng anti-suicidal device. Ngunit sa unang pagharap sa korte, nagpumilit siyang humarap ng hubot-hubad, bagay na lalo pang nagpatindi ng diskusyon tungkol sa kanyang mental state. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang at tumangging ibunyag kung saan itinago ang mga bangkay ng kanyang mga biyanan. Makalipas ang 2 buwan noong January 2024, inilabas ang final autopsy report. Ang resulta ay nakapangingilapot. May bakas ng matalim na hiwa sa liig ni Lemay. Ang itaas na bahagi ng kanyang mga hita ay buo pa, ngunit ang ibabang bahagi ay nawawala. At ang mga buto sa pinagputulan ay sobrang malinis, malinaw na ginamitan ng matalas na electric tool para sa pagputol ng katawan. Lumabas sa toxicology test na walang bakas ng lason o anumang gamot sa katawan ni Lemay. Ngunit dahil sa nawawala ang ulo at ilang mahahalagang bahagi ng katawan, hindi matukoy ng eksakto ang sanhi ng kamatayan. Ayon sa medical examiner, 3 posibleng senaryo ang ikinonsidera. Maaaring siya ay sinakal, pinaril sa ulo o pinukpukan ng todo sa ulo. Higit na nakapangingilapot ang isang konklusyon ng forensic team. Walang malinaw na ebidensya na nagsasabing naganap ang pagpuputol ng katawan matapos siyang pumanaw. Sa madaling salita, posible raw na habang buhay pa si Lemay ay ginamitan na siya ng electric saw, isang imaheng sobrang nakakayanig ng damdamin. Habang nananatiling tikom ang bibig ni Haskell tungkol sa detalye ng krimen, lumabas naman ang maraming impormasyon mula sa kanyang dating mga kaklase, guro at kaibigan na nagbigay ng mas malinaw na larawan ng kanyang pagkatao. Isa sa kanyang mga kakilala mula sa high school ang nagsabing si Haskell ay kilala noon pa bilang sinungaling at palaaway, ngunit hindi siya maparusahan dahil malaking donor ang kanyang pamilya sa eskwelahan. Sa kalaunan, nasangkot pa siya sa kasong panghahalay na nagresulta sa kanyang expulsion. May mga nagsabing maaga siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot at madalas mawalan ng kontrol sa emosyon. Isa ring propesor sa kolehiyo ang nagkwento na naging estudyante niya si Haskell, ngunit sobra itong obses at minsan ay palihim na sumusunod sa kanya. Dahilan para umiwas na lang siya tuwing makikita ito. Maging sa talaan ng pulis, malinaw na may kriminal na kasaysayan si Haskell. Noong 2008, siya ay inaresto dahil sa 2 insidente ng paggamit ng napakadelikadong sandata laban sa iba. Nakaligtas siya sa pagkakakulong nang pumayag sa plea deal at sa huli nabigyan lamang ng 3 taong probation noong 2010. Isang buwan bago ang krimen, nagsimula na ulit siyang bumili ng mga gamit sa Home Depot para sa kanyang plano. Sa parehong panahon, sinabi pa raw niya sa kanyang 27 years old na kalaguyo na balang araw ay maninirahan ng kanyang 3 anak sa mga lolo at lola ng mga ito. October 21st, isang araw matapos bumili ng mga gamit, nag-book siya ng one-way flight
papuntang Japan na nakatakdang umalis November 28. October 22, bumili rin siya ng round-trip ticket para sa kanyang kalakuyo na nakatakdang lumipad din sa parehong petsa at babalik ng December 12. Nang halughugin ng kanyang opisina, nakakita pa ang mga pulis ng $67,000 cash, mahigit 3.8 million pesos sa kasalukuyan. Malinaw na patunay na pinaghahandaan niya ang pagtakas. Subalit sa kabila ng dami ng ebidensya, dumating ang isang nakagugulat na balita 2 taon na matapos ang krimen. July 12, 2025, 4:20 ng madaling araw. Natagpo ang wala ng buhay si Haskell sa loob ng Twin Towers Jail. 2 araw na lang at haharap na sana siya sa korte para sa kanyang preliminary hearing. Ngunit pinilit niyang tapusin ang sariling buhay bago pa man humarap sa hustisya. Hindi inalabas ng coroner's office ang eksaktong sanhi ng kanyang kamatayan, ngunit ayon sa prosecutor na si Hodge, pinili ni Haskell ang duwag na paraan para takasan ang kaparusahan. Iniwan ang kaso na puno ng puwang at walang kasagot-sagot. Hanggang ngayon, nananatiling nawawala ang ulo at ilang bahagi ng katawan ni Leymay. Gayon din ang buong katawan ng kanyang mga magulang. Walang nakakaalam kung saan itinapon ng walang konsensyang taong yun ng mga lapi. At marahil, mananatiling isang madilim na misteryo ang bahaging ito ng kaso. Shoutout po kina Eunice Estrada, kay Nini Habasa, kay Dina Makatulog, kay Rochelle Campana from Hong Kong, kay Tatskis Balatukay, kay Rohan J. Chavez from Malaysia, at kay Mary Chen Natividad. At sa inyo pong lahat na manunood, maraming salamat po. Dito nagtatapos ang ating kwento. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!